Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Eduardo Reyes, isang doktor na matagal nang inilaan ang aking propesyon sa pangangalaga ng kalusugan at kaginhawaan ng ating mga nakatatanda. Ngayon po nais kong talakayin ang isang personal na paksa, isa na madalas ay hindi gaanong napag-uusapan, ngunit napakahalaga para sa pagpapanatili ng sigla at kalusugan, lalo na para sa mga kalalakihang edad 60 pataas. Ito po ay tungkol sa pag-unawa kung paanong ang ilang mga gawi sa umaga, kahit na iyong mga tila natural, ay maaaring mas malaki ang epekto sa inyong kalusugan kaysa inyong narereyalisa. Naisip niyo na po ba kung paanong ang isang bagay na kasing likas at personal gaya ng sariling pagbibigay kasiyahan sa umaga o pagsasalsal ay maaaring tahimik na kumakalaban sa inyong kalusugan pagkatapos ng edad 60? Para po sa milyon-milyong nakatatandang kalalakihan, ang pagsasalsal ay hindi lamang isang pribadong gawain. Ito'y isang paraan ng pag-alis ng stress, isang rutina, isang koneksyon sa sariling katawan. Ngunit kapag ginawa sa ilang partikular na paraan, lalo na't nagbabago ang ating katawan habang tayo'y tumatanda, maaari itong magdulot ng sunod-sunod na problemang pangkalusugan na unti-unting sisira sa inyong sigla, kumpiyansa, at maging sa inyong kakayahang gumawa ng pang-araw-araw na gawain. Hindi po ito tungkol sa kahihiyan. Ito'y tungkol sa kamalayan. Habang tumatanda ang inyong katawan, gayon din ang inyong mga daluyan ng dugo, antas ng hormon, mga nerbiyos, at kakayahang bumawi. Ang dating hindi nakakapinsala o nakakatulong pa nga ay maaaring kung gagawin ng pabaya maging isang tahimik na banta sa inyong kaginhawaan. At ang nakakabahala po rito ay karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay hindi ito namamalayan hanggang sa huli na ang lahat. Ngayon tuklasin natin ang 7 sa mga pinakanakakabahalang gawi sa pagsasalsal sa umaga na maaaring tahimik na makapinsala sa mga nakatatandang lalaki. At higit sa lahat, pag-usapan natin kung ano ang maaari ninyong gawin upang mabawi ang inyong lakas, kalusugan, at kapayapaan ng isip. Una, ang agad na paggawa nito, pagkagising nang hindi muna pinaiinit ang katawan. Maraming nakatatandang lalaki ang gumigising na may natural na pagnanasa at nang hindi nag-iisip ay dumidiretso agad sa pagsasalsal bago pa man umupo o uminom ng tubig. Sa unang tingin, maaaring mukhang hindi ito nakakapinsala, isang pribadong sandali lamang para simulan ang araw. Ngunit pagkatapos ng edad 60, iba na po ang tugon ng inyong katawan kumpara dati. Ang inyong sistema ng puso at mga ugat, cardiovascular sirkulasyon ng dugo at sistemang nerbiyos ay nangangailangan ng oras para maging matatag pagkatapos ng magdamag na pahinga. Ang biglaang pagpasok sa pisikal na stimulasyon habang ang inyong presyon ng dugo ay nag-a-adjust pa lamang at ang inyong puso ay nagsisimula pa lang bumilis ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang stress. Maaari kayong makaramdam ng pagkahilo, panghihina o di pangkaraniwang pagkapagod, hindi dahil sa mismong gawain, kundi dahil sa kung kailan at paano ninyo ito ginagawa. Dagdag pa rito, habang natutulog ang inyong katawan, ay bahagyang nauubusan ng tubig, dehydrated, at ang inyong mga kasukasuan kalamnan at maging ang mga daluyan ng dugo ay hindi gaanong mabilis tumugon.
Ang matinding stimulasyon sa ganitong estado ay maaaring makapuwersa sa puso, magpataas ng cortisol levels, stress hormone, at mag-iwan sa inyong pakiramdam na pagod sa halip na sigla. Ang panganib dito ay hindi palaging agad-agad. Ito'y ang mabagal araw-araw na pagkasira ng isang sistema na hindi na kasing bata ng dati. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magbawas ng enerhiya, magpahina ng inyong paninigas, at magpalala ng sirkulasyon. Ang paggising ay dapat isang panahon ng banayad na pagbabago, isang pagkakataon para huminga ng malalim, mag-inat, uminom ng tubig, at ihanda ang katawan. Ang kasiyahan sa umaga ay maaari pa ring maging bahagi ng prosesong iyon, ngunit dapat itong sumunod matapos magkaroon ng pagkakataon ang inyong katawan na makahabol sa inyong mga intensyon. Sa pamamagitan ng pagrespeto sa natural na ritmong ito, ginagawa ninyong isang nakapagpapagaling na gawi ang isang mapanganib na nakasanayan. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang pinakaunang bagay na ginagawa ninyo ay pasiglahin ang inyong utak gamit ang mga artipisyal na imahe? Ang susunod na pagkakamali ay maaaring ikagulat ninyo at nagsisimula ito hindi sa inyong katawan, kundi sa inyong isipan. Ikalawa, paggamit ng pornografiya bilang unang gawain sa umaga. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang pagsasalsal sa umaga ay nauugnay sa panonood ng pornografiya, madalas bilang unang ginagawa pagkagising. Pakiramdam nila, ito'y simpleng kasiyahan, isang paraan upang pukawin ang pagnanasa at simulan ang araw. Ngunit ang katotohanan, ang paglalantad ng inyong utak sa sobrang nakakapukaw na adult content sa mga unang sandali ng inyong umaga ay maaaring magkaroon ng malakas at mapanirang epekto, lalo na pagkatapos ng edad 60. Ang inyong utak ay nasa isang sensitibong estado paggising ninyo. Ang mga hormone tulad ng cortisol ay natural na mataas, at ang inyong dopamine levels ay lubhang sensitibo. Ang agarang panonood ng pornografiya ay inaagaw ang maselang chemistry na ito, pinapaliguan ang inyong utak ng artipisyal na pagtaas ng dopamine na masarap sa pakiramdam sa sandaling iyon, ngunit madalas nauuwi sa isang crash o biglaang pagbaba ng pakiramdam kalaunan. Ang crash na ito ay maaaring mag-iwan sa inyong pakiramdam na matamlay balisa o walang emosyon sa natitirang bahagi ng araw. Sa paglipas ng panahon, pinapapurol ng gawin na ito ang inyong natural na kakayahang makaramdam ng kasiyahan mula sa tunay na koneksyon, malusog na gawi o makabuluhang karanasan. Ang inyong utak ay nasasanay na maghanap ng matinding stimulasyon para makaramdam ng anuman, habang binabalewala ang mas banayad at mas malalim na kasiyahan sa buhay. Naaapektuhan din nito ang motibasyon. Kung ang inyong utak ay tumatanggap ng napakalaking gantimpala sa unang bahagi ng umaga, maaaring hindi na ito maghanap o magpahalaga sa mas maliliit na tagumpay sa araw, tulad ng paglalakad, pakikipag-usap, o pagsunod sa inyong layunin. Ang pinakamasama, ang siklong ito ay madalas hindi napapansin hanggang sa magsimulang humina ang enerhiya, mood, at maging ang kakayahang sexual. Hindi ang pornografiya mismo ang pinakamalaking pinsala. Ito'y ang paggamit nito ng walang kamalayan
at sa pinakamasamang oras para sa inyong isip at katawan. May mas mabuting paraan para simulan ang inyong araw, isa na nagbibigay enerhiya sa halip na umuubos nito. Ngunit bago pa man ninyo isipin ang tungkol sa kasiyahan, alam nyo ba na ang paglaktaw sa isang simpleng gawain ay maaaring humantong sa mga impeksyon at pagkapuwersa sa prostate? Ang susunod ay maaaring makagulat sa inyo. Ikatlo, pagsasalsal ng hindi muna iniuubos ang laman ng pantog o walang wastong kalinisan. Isa sa pinakamadalas makaligtaan, ngunit kritikal na gawi na nakakaapekto sa mga nakatatandang lalaki ay ang pagsasalsal sa umaga na nang hindi muna inilalabas ang laman ng pantog o nagsasagawa ng tamang kalinisan. Pagkatapos ng magdamag na tulog, ang pantog ay madalas puno at ang daanan ng urinary tract ay maaaring may natirang dumi na hindi pa nailalabas. Kapag kayo ay nag-stimulate sa sarili nang hindi muna umiihi, nanganganib kayong maitulak ang bakterya papasok ng mas malalim sa urethra o magdulot ng iritasyon sa isang sensitibo ng lugar. Ito ay lalong mapanganib para sa mga lalaking lampas 60 dahil ang pagtanda ay madalas nagdudulot ng paglaki ng prostate at mas mabagal na daloy ng ihi na maaaring gawing mas madaling kapitan ng impeksyon, pamamaga at maging sakit habang o pagkatapos ng sariling pagbibigay kasiyahan. Nakadaragdag pa sa panganib ang madalas na pagpapabaya sa kalinisan. Maraming lalaki ang lumalaktaw sa paghuhugas ng kamay o ari bago gawin ito, hindi alam na ang bakterya at pawis na naipon magdamag ay maaaring maipasok habang ginagawa ang akto. Ang balat sa rehiyong ito ay masilan at kahit maliit na pagkakalantad sa mga mikrobyo ay maaaring humantong sa mga pantal iritasyon o pangmatagalang problema sa kalusugan, lalo na sa mga may mahinang immune system o diabetes. Ang maayos na kalinisan at isang mabilis na pagbisita sa banyo ay maaaring mukhang maliit na bagay, ngunit bumubuo ito ng simpleng panangga laban sa hindi kinakailangang discomfort o komplikasyong medikal. Ang maliliit na hakbang na ito ay hindi tungkol sa takot. Ito'y tungkol sa respeto. Ang pagrespeto sa inyong katawan ay nangangahulugang paghahanda nito, pangangalaga rito, at hindi pag-shortcut para lamang sa nakasanayan. Masyadong mahalaga ang inyong kalusugan para isugal sa mga gawi na napakadali namang itama. At kung pag-uusapan ang proteksyon, ginagamit nyo ba ang inyong mga kamay sa paraang maaaring unti-unting makasira sa inyong pinakasensitibong mga nerbiyos nang hindi nyo man lang namamalayan? Ang susunod ninyong matututunan ay maaaring magbago ng inyong pag-iisip tungkol sa stimulasyon magpakailanman. Ikaapat, sobrang stimulasyon o agresibong teknik. Habang tumatanda ang mga lalaki, marami ang nahuhulog sa bitag ng pag-iisip na mas maraming puwersa o mas mabilis na galaw ay katumbas ng mas magandang resulta. Ngunit pagdating sa pagsasalsal sa umaga, ang mga agresibong teknik, masyadong mahigpit na pagkakahawak, masyadong mabilis na paggalaw o sobrang pagkuskos ay maaaring magdulot ng tunay na pinsala sa paglipas ng panahon. Ang balat at mga nerbiyos ng ari ay nagiging mas sensitibo sa pagtanda, hindi nababawasan. Ang sobrang stimulasyon
ay hindi lamang humahantong sa panandaliang pananakit. Maaari nitong unti-unting sirain ang mga dulo ng nerbiyos na hahantong sa nabawasang pakiramdam na antalang pagkapukaw o maging pangmatagalang problema sa paninigas. Ito ay lalong totoo sa umaga kung kailan ang inyong katawan ay nag-a-adjust pa lamang sa pagiging gising at pag-inom ng tubig. Ang pag-stimulate sa sarili ng may puwersa sa panahong ito na sensitibo ang katawan ay maaaring magresulta sa pasa sa maselang tissue, maliliit na punit sa balat, o pamamaga na magiging hindi komportable sa bandang huli ng araw. Higit sa lahat, ang paulit-ulit na sobrang stimulasyon ay nagpapadala ng nakakalitong senyales sa inyong nervous system. Sa halip na bumuo ng malusog na kakayahang sexual, sinasanay nito ang inyong katawan na tumugon lamang sa matinding puwersa na nagpapahirap na masiyahan sa banayad at totoong intimasya. Madalas naniniwala ang mga nakatatandang lalaki na ang performance ay nangangailangan ng intensidad, ngunit sa katotohanan, ang tunay na kasiyahan at pangmatagalang kakayahan ay nagmumula sa maingat na kamalayan, mindfulness, kahinahunan at pakikinig sa nagbabagong pangangailangan ng inyong katawan. Hindi ito tungkol sa mas kaunting kasiyahan. Ito'y tungkol sa mas matalinong kasiyahan na sumusuporta sa inyong kalusugan sa halip na sumisira rito. Ang susi ay pakinggan kung ano talaga ang hinihingi ng inyong katawan, hindi kung ano ang sinasabi ng nakasanayan. At kung sinusunod ninyo ang parehong rutina sa loob ng maraming taon nang hindi nag-iisip, maaaring may mas malalim na tanong kayong dapat itanong sa sarili. Ginagawa nyo ba ito dahil sa tunay na pagnanasa, o ito ba'y isang bagay na kinasanayan nyo na lang? Ang susunod ay magbubunyag ng isang tahimik na gawi na umuubos ng higit pa sa inyong enerhiya. Ikalima, paggawa nito dahil sa nakasanayan, hindi dahil sa pagnanasa. Sa pagtanda, madalas kasama ang rutina. At para sa maraming nakatatandang lalaki, ang pagsasalsal sa umaga ay nagiging ganoon na lamang, isang rutina. Hindi na ito tungkol sa tunay na pagnanasa o pisikal na pangangailangan, kundi isang paraan lamang para simulan ang araw punan, ang oras o ilihis ang atensyon mula sa hindi komportableng emosyon. Ang problema po, kapag ginagawa ninyo ang isang napaka-personal na gawain dahil sa nakasanayan, sa halip na may intensyon, unti-unti nitong inilalayo kayo sa inyong sariling katawan at emosyon. Ang dating nagbibigay kasiyahan o ginhawa ay nagiging isang walang lamang kilos na nag-aalok ng kaunti lamang higit pa sa panandaliang paglilibang. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala sa labas, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari nitong papurulin ang inyong pakiramdam ng kasiyahan, bawasan ang inyong kamalayang emosyonal at mag-ambag pa nga sa pakiramdam ng kalungkutan o kawalang kasiyahan. Ang inyong katawan ay nagsisimulang tumugon hindi sa pasyon o koneksyon, kundi sa pagkainip, pagkabalisa o pangangailangang iwasan ang hindi komportableng pakiramdam. At habang umaangkop ang utak sa ganitong pattern, maaari ninyong makita ang inyong sarili na hindi gaanong interesado sa makabuluhang intimasya, hindi gaanong masigla sa buong araw, at mas emosyonal na malayo
nang hindi namamalayan kung bakit. Ang pagnanasa ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa na mayroon tayo. Sinasalamin nito ang pagiging buhay koneksyon at personal na kakayahan. Ang pagpapalit nito ng rutina ay nagbabawas ng siglang iyon. Karapat-dapat po kayo sa mas mabuti kaysa sa isang gawi na nagiiwan sa inyong emosyonal na hungkag. Ang muling pagkonekta sa inyong tunay na mga pagnanasa, hindi lamang pisikal kundi emosyonal at relasyonal, ay mahalaga para sa pangmatagalang kaginhawaan. Kaya tanungin ang sarili tuwing umaga, gusto ko ba talaga ito o ginagawa ko lang ito dahil nakasanayan? Ang inyong sagot ay maaaring makagulat sa inyo at gayon din ang magiging pisikal na halaga kung patuloy ninyong babaliwalain ang tunay na pangangailangan ng inyong katawan. At kung hindi kayo naglalaan ng oras para alagaan ang inyong katawan, pagkatapos ang susunod na pagkakamali ay maaaring ninanakaw na ang inyong enerhiya, pinapahina ang inyong pagbawi, at pinapabilis ang pagkapagod sa mga paraang hindi nyo inaasahan. Ika-6, paglaktaw sa aftercare. Walang pagbawi, walang muling pag-inom ng tubig. Maraming nakatatandang lalaki ang natatapos sa pagsasalsal sa umaga at agad na sumusabak sa kanilang araw, nilalaktawan ang anumang anyo ng pisikal o emosyonal na aftercare o pangangalaga pagkatapos. Maaaring mukhang episyente o praktikal pa nga, ngunit ang kapabayaang ito ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang kahihinatnan na unti-unting umuubos ng inyong enerhiya at kalusugan. Pagkatapos ng sukdulan climax, ang katawan ay dumadaan sa malalaking pagbabago. Nagbabago ang antas ng hormone, bumababa ang presyon ng dugo, at ang nervous system ay pumapasok sa isang maikling yugto ng pagbawi. Nang hindi binibigyan ang inyong katawan ng oras para mag-reset, nanganganib kayong simulan ang inyong umaga sa isang naubos na estado sa halip na isang nakabawi. Mas malala pa, karamihan sa mga lalaki ay nakakalimutang uminom muli ng tubig, rehydrate, habang natutulog, at sa panahon ng estimulasyon, nawawalan ng likido ang inyong katawan. Ang hindi pag-inom ng tubig pagkatapos ay hindi lamang nagpapabagal sa inyong pagbawi, kundi maaari ring magpataas ng pagkapagod, magbawas ng linaw ng isip, at pumuwersa sa inyong mga bato kidneys, lalo na sa mga nakatatanda. Ang pattern na ito na inuulit araw-araw ay maaaring mag-iwan sa inyong pakiramdam na mas pagod, iritable, at hindi gaanong ganado nang hindi nauunawaan ang dahilan. At hindi lamang ito tungkol sa tubig. Ang banayad na paghinga, pag-uunat, o simpleng pag-upo ng tahimik sa loob ng ilang minuto ay makakatulong sa inyong katawan na maging matatag. Ang mga simpleng gawaing ito ay sumusuporta sa inyong tibok ng puso, nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, at tumutulong na balansehin ang nervous system. Ang paglaktaw sa aftercare ay parang pagtakbo sa isang karera at hindi kailanman nag-cool down. Maaaring hindi nyo agad maramdaman ang pinsala, ngunit naiipon ito sa paglipas ng panahon. Ang pagrespeto sa inyong katawan pagkatapos ng anumang uri ng pagpapalabas ay hindi kahinaan. Ito'y karunungan. Ito ang paraan ninyo para protektahan ang inyong lakas, panatilihin ang inyong mga hormone, at mapanatiling balanse ang inyong sarili sa mental at pisikal na aspeto
sa buong araw. Ngunit paano kung ang tunay na dahilan kung bakit kayo naghahanap ng kasiyahan tuwing umaga ay hindi tungkol sa katawan? Ang huling gawi ay nagbubunyag ng isang nakatagong emosyonal na pattern na maaaring tahimik na humuhubog sa lahat ng iba pa. Ikapito, pagbalewala sa mga emosyonal na lanan na senyales sa likod ng gawain. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang pagsasalsal sa umaga ay nagiging higit pa sa pisikal na pagpapalabas lamang. Nagiging paraan ito upang makayanan ang mas malalim, hindi nasasabing emosyon. Ang kalungkutan, pighati, pagkainip, pagkabalisa o kahit na hindi nalutas na kalungkutan ay maaaring tahimik na maipon sa paglipas ng panahon. Sa halip na harapin ng direkta ang mga emosyong ito, ang ilang lalaki ay bumabaling sa kaginhawaan ng isang pamilyar na pisikal na ritual upang makaramdam ng panandaliang kontrol o ginhawa. Ngunit kapag ito na ang naging pamantayan, ang emosyonal na ugat ng pag-uugali ay nananatiling nakabaon tahimik na lumalaki ng mas mabigat sa bawat araw na lumilipas. Ang pagsasalsal mismo ay hindi nakakapinsala, ngunit ang paggamit nito upang iwasan ang emosyonal na discomfort ay maaaring gawing isang anyo ng tahimik na pagsupil ang dating malusog na paraan ng pagpapalabas. Maaari ninyong makita ang inyong sarili na ginagawa ito hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa pakiramdam na hungkag. Ang kahungkagan na iyon ay isang senyales, hindi isang kabiguan. Ito'y ang inyong panloob na sarili na humihingi ng atensyon, habag at koneksyon, hindi lamang stimulasyon. Ang pagbalewala sa mga emosyonal na pahiwatig na ito ay hindi nagpapawala sa kanila. Itinutulak nito sila ng mas malalim kung saan madalas silang lumilitaw kalaunan bilang mababang enerhiya, pagiging iritable, kawalan ng motibasyon o kawalan ng interes sa pakikisalamuha. Sa paglipas ng panahon, ang pattern na ito ay unti-unting sumisira sa inyong emosyonal na katatagan na nagiiwan sa inyong pakiramdam na mas malayo sa inyong sarili at sa iba. Ang tunay na lakas ay nasa pagiging tapat sa inyong sarili. Kapag gumising kayo na may pagnanasa, huminto sandali. Tanungin ang sarili, ano ba talaga ang nararamdaman ko ngayon? Ang maliit na gawaing iyon ng kamalayan ay maaaring simula ng tunay na paggaling. Dahil kapag nauunawaan ninyo ang bakit sa likod ng inyong mga kilos, binubuksan ninyo ang pinto sa mas malaking layunin, mas malalim na kagalakan, at isang uri ng kumpiyansa na nagtatagal lampas sa sandaling iyon. Ano ang maaari ninyong gawin simula ngayon? Ngayong nauunawaan na ninyo ang mga panganib oras na para lumipat mula sa walang kamalayang gawi patungo sa may intensyong pangangalaga. Hindi ninyo kailangang itigil ang pagsasalsal, ngunit kailangan ninyong simulan itong gawin ng may higit na kamalayan at respeto sa inyong katawan. Simulan ang bawat umaga sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyong katawan ng pagbabagong kailangan nito. Bago ang lahat, uminom ng tubig. Uminom ng isang basong tubig para muling gisingin ang inyong sistema. Maglaan ng ilang minuto para huminga ng malalim, mag-inat ng banayad, o lumabas para sa sariwang hangin. Ang mga simpleng hakbang na ito ay naghahanda sa inyong puso, mga daluyan ng dugo at mga nerbiyos
para sa darating na araw. Kung naroon ang pagnanasang magbigay kasiyahan sa sarili, tanungin ang sarili kung saan ito nagmumula. Ito ba ay pisikal na pagnanasa o emosyonal na paglilibang? Kung ito'y tunay na pagnanasa, lapitan ito ng may kahinahunan. Iwasan ang agresibong stimulasyon. Hayaan itong maging isang mabagal konektadong karanasan, hindi isang minadali. Iwasang gumamit ng pornografiya, lalo na sa mga unang oras ng umaga. Hayaang ang inyong sariling alaala o imahinasyon ang gumabay sa karanasan. Sinasanay nito ang inyong utak na manatiling tumutugon sa natural na pahiwatig sa halip na artipisyal na matataas na pakiramdam. Palaging ubusin muna ang laman ng pantog at alagaan ang kalinisan bago at pagkatapos. Hindi ito maliliit na detalye. Bahagi ito ng pagprotekta sa inyong sarili mula sa tahimik na pinsalang naiipon sa paglipas ng panahon. At kapag tapos na kayo, bigyan ang inyong katawan ng espasyo para makabawi. Huminga. Umupo ng tahimik. Uminom muli ng tubig. Ang ilang sandaling ito ay tumutulong na i-reset ang inyong nervous system at sumusuporta sa balanse ng hormone. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pakikinig. Kapag tinatrato ninyo ang inyong katawan bilang isang kasosyo, hindi isang makina, tumutugon ito ng may mas maraming enerhiya, mas maraming lakas, at mas maraming kapayapaan. May oras pa kayo para bumuti, gumaling, at makaramdam ng lubos na buhay. Ngunit kung sisimulan nyo lamang gumawa ng maingat na mga pagpili ngayon. Dahil kapag binabalewala ninyo ang mga pattern na ito, ang halaga ay mabagal at hindi nakikita. Ngunit kapag hinarap ninyo sila nang may pangangalaga, ang mga benepisyo ay lumalaganap sa bawat bahagi ng inyong buhay. Isang bagong kabanata ng kamalayan at lakas. Ang pag-abot sa puntong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral. Ito'y tungkol sa paggising. Ang pagsasalsal sa umaga ay hindi likas na nakakapinsala, ngunit ang paraan ng inyong paglapit dito ay maaaring protektahan ang inyong kaginhawaan o unti-unting sirain ito. Pagkatapos ng asyempo, mas tahimik nang magsalita ang inyong katawan, ngunit ang sinasabi nito ay mas mahalaga kaysa dati. Sinasabi nito sa inyo kung kailan nito kailangan ng kahinahunan sa halip na puwersa, intensyon, sa halip na nakasanayan, tubig, sa halip na kapabayaan. Kapag sinimulan ninyong makinig, matatanto ninyo na bawat kilos na ginagawa ninyo sa umaga ay nagtatakda ng tono para sa inyong buong araw at sa inyong hinaharap. Ang 7 gawin na ito ay maaaring mukhang maliit sa simula: paglaktaw sa tubig, paglaktaw sa kalinisan, panonood ng pornografiya nang walang pag-iisip, pagmamadali sa kasiyahan dahil sa pagkainip. Ngunit bawat isa ay lumilikha ng mga alon na nakakaapekto sa inyong mga hormone, inyong enerhiya, inyong emosyonal na estado, at maging sa inyong mga intimong relasyon. Sa pamamagitan ng pagpili na kumilos ng may kamalayan, lumilipat kayo mula sa automatikong pagkilos patungo sa tunay na kontrol, hindi ang kontrol na pumipilit ng mga resulta, kundi ang uri na nagpaparangal sa inyong edad, inyong katawan, at inyong panloob na buhay ng may pangangalaga at katalinuhan. May kalayaan dito, hindi restriksyon.
kalayaan mula sa pagkapagod na dati nakakalito sa inyo, kalayaan mula sa kahihiyan na hindi nyo kailanman naisatinig, kalayaan mula sa pag-iisip na ang paghina ay hindi maiiwasan. Hindi kung aalagaan ninyo ang mahalaga simula sa inyong sarili. Kaya bukas ng umaga paggising ninyo huminga. Hayaang ang hiningang iyon ang maging paalala ninyo na meron kayong pagpipilian kumilos ng may intensyon pakinggan kung ano talaga ang kailangan ng inyong katawan, mamuhay ng may kalinawan, lakas at dignidad. Hindi lamang ito tungkol sa pagtigil sa mga mapaminsalang gawi. Ito'y tungkol sa pagbawi ng isang mas malalim, mas malusog na koneksyon sa inyong sarili, isang maingat na umaga sa bawat pagkakataon. Bilang inyong doktor, ang pinakamahalaga kong aral sa buhay para sa inyo ngayon ay ito. Ang inyong katawan ay inyong panghabang buhay na kasama. Pakinggan ninyo ang mga bulong nito bago pa sila maging sigaw. Ang maagap na pangangalaga sa sarili, lalo na sa mga personal na aspetong ito ng buhay, ay hindi senyales ng kahinaan, kundi ng malalim na karunungan at lakas. Ito'y tungkol sa pagpili ng sigla bawat araw. Ang mga aral na ito ay nilayon upang magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at totoo. Ngayon, nais ko pong marinig mula sa inyo. Maglaan po kayo ng sandali para magnilay-nilay at ibahagi sa mga komento sa ibaba ang isang bagay na natutunan ninyo sa ating talakayan ngayon na plano ninyong isabuhay. Suportahan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring i-like po ninyo ito at mag-subscribe para sa iba pang nilalaman na nakatuon sa inyong kalusugan at kaginhawaan. At pakibahagi po ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang sa kaalamang ito. Salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayon at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin ng may kalusugan at dignidad.